Hello sa inyong lahat. Ang gagawin naman po natin sa lecture na ito or sa recording na ito is tuturuan ko po kayo para gumawa ng journal entries gamit ang QuickBooks. Okay. Actually, you already did a journal entry when you created your invoice, when you created your sales receipt, when you created your bill. Okay? Nung gumawa ka ng ano yon sa expenses, no? When you created your expenses. May corresponding journal entries na po yon because those are recorded transactions. Okay? Accountable transactions. Pero hindi lang siguro natin alam na mayroon na palang journal entry yon. Okay. So, ipapakita ko po sa inyo kung anong naging journal entry doon and later on, what if we use the journal talaga? Okay? Without using those expenses and your sales modules. Okay, now let me just show you. Ano. Dito sa QuickBooks, you can go to the reports. Okay, eto po, ano, click po ninyo itong reports na ito and let's find your journal. Para po makita ninyo na ito ang mga naging corresponding journal entries nung create mo itong mga various transactions in your sales and your expenses modules. Okay. For example, no, when I created those transactions, okay, ito po yung summary niya. Actually, pwede mo yung export. All right. You can make use of this one. Click mo itong export na ito, pwedeng export to Excel or export to PDF. Let's use this export to PDF para mas maganda makita. Kita po natin agad, no? Save as PDF. Okay? Sige. So, pakita natin ito. Ilabas natin yan. These are my journal entries for the last four entries that I made. Okay? For the last four transactions. Please take note, no, that yung mga nauna kong recording ay yung mga una-una kong sample doon sa expenses ay wala po dito because I have to create another uh, free account, no, because when I created my QuickBook account more than a month ago, nag-expire na po yun after yung trial na 30 days. Okay, so this is a newly opened account. All right. Notice, no, that all of the transactions transpired during May 8th, which is the day-to-day. You have your expense, you have your bill, you have your invoice, you have your sales receipts. Ito po yung mga counterpart nila. Notice that in this journal, you were given your transaction type and may corresponding customers and suppliers. Nakalagay po dito yung memo or yung description para doon sa mga entries na ginawa mo, doon sa mga appropriate na mga modules. And these are the account titles na ginamit po natin. Okay, let's take for example, when you created your expense. Okay? Nagkaroon ka ng debit sa supplies, which in this case is an expense account, no? So parang sinasabi natin, this is a debit to supplies expense sa halagang 5,800. Okay? And a credit to cash and cash equivalent sa halagang 5,800. Okay? So yan yung naging journal entry. Yun nga lang, hindi po natin ito ginawa traditionally sa kung paano natin ito ginagawa, no? Sa classroom. All right. When I created a bill for East Trading Incorporated to purchase small tools, no, na gagamitin sa repairs. So nagkaroon ako ng debit sa repairs and maintenance. And since nagkaroon po ito ng credit term, okay? And over 15 if I'm not mistaken. So, debit ako ng expense, no, for the repairs and maintenance. Nag-credit ako ngayon ng accounts payable sa halagang 3,200. So, nagkaroon tuloy ako ngayon ng utang na kailangan kong bayaran si is trading for this amount of 3,200. Nakikita niyo po ito. No, now, nung ginawa ko yung invoice, when I created an invoice, no, na bibill ko si Mr. De La Cruz for 3,000 for the services na na-render ko sa kanya, nag-credit ako ng services for 3,000. And then,
meron akong debit na accounts receivable sa halagang 3,000 pesos. Okay? And lastly, yung sales, no, cash sales natin in the form of a sales receipt to XYZ company for the corporate training, nag-debit ako ng cash and cash equivalent, no? And nag-credit ako ng services for 16,000. Ayan. Kaya dito, no, sa journal, meron na akong laman. May 4 na transactions na, may 4 na journal entries doon sa aking journal. Pero initially, na hindi pa natin alam, nung hindi pa natin nakikita itong summary na ito. Okay, now, lagyan natin ng panibagong entry and let me close this one. Okay? Papaano kung manual ko itong gagawin? Hindi dadaan sa sales, hindi dadaan doon sa expenses. Sure, bakit? Kasi halimbawa, magkakaroon ako ng personal investment. Okay? Mag-i-invest ako. Ito yung unang entrada dapat investment by the owner. Notice, no, sa ginawa natin, meron agad tayong invoices, meron agad tayong expenses, may billings agad tayo, no? Pero hindi pa nag-i-invest si owner. Ito pakita natin dito ano as an example. Kung makikita nyo ito, ang dapat nakikita ninyo ito, ano, plus nyo sa bandang taas, no? Click po ninyo ito and then you are shown ng different modules na pwede po ninyong gawin. Punta tayo sa others. Click ninyo itong journal entry. We can create journal entry using this one. Using this, no? Ito yung parang pinaka-traditional na kumbaga ito yung equivalent na nagde-debit credit po tayo. Kasi bakit? Makikita ninyo dito may journal number ka. You have your account. Dito natin ilalagay kung ano yung account title na gagawin natin. Like, meron kang columns for the debits, for the credits, for the description, and for the name. Okay, halimbawa, mag-i-invest ako. Okay, investment by the owner. E di syempre, pag investment by the owner, i-debit ko yung cash and cash equivalent. Diba? Kunwari, meron akong investment na 150,000. Eh di ilalagay ko dito debit 150,000. Now, yung kabanggaan niyan, yung katapat niyan ay dito sa second line. At dito ko naman ilalagay ano yung capital ko. If this is an investment by the owner, okay? O since company ito, no? Lagay na lang natin dito share capital. Okay? 150,000. Notice na auto-populate na ano yung amount sa credit. No, kasi ina-assume ni QuickBooks na yun yung credit mo, 150,000. Okay? So lagyan na lang natin dito investment by the owner. By the owner, no, or by the shareholder. Kung ano man ang gusto mong ilagay na description. Ignore na po natin itong name na ito. And then, when you save it, tignan po ninyo ito, ano, gawin na lang natin dito ay save and close. Okay, save and close. Nagkaroon na tayo ngayon ng isang journal entry. Okay? And that journal entry is this one. Okay? Transaction type niya ay journal entry. Okay? Number 1, investment by the owner, a debit to cash and cash equivalent for 150,000 and a credit to share capital for 150,000. Okay? So, saan po ninyo ulit yan pupuntahan? Click kayo dito sa new. Puntahan ninyo itong journal entry. And this is where you will find this. Okay? Notice no, na nakalagay dito journal entry number 2 ka na. Kasi nga po, meron ka ng entrada sa journal entry number 1. Okay? So, para makita mo yung mga previous journal entries, click nyo lang itong parang clock icon dito, ano? Tapos, yan, makikita mo, journal entry number 1. Kasi isa pa lang naman yung ginawa natin. So, uh, we can use this function here, itong module na ito for journal entries na hindi po natin pwedeng mailagay sa sales at saka doon sa mga expenses. Kasi halimbawa, yung mga depreciation, okay, mga adjusting entry, hindi naman sila expenses related, hindi naman po sila mga sales related. So, dito natin ilalagay yon. Okay? So, that's how you create your journal entry. Okay? Bigyan lang natin ng isang example.
Actually, pwede mo naman dito ilagay yung mga benta mo. Okay? Or ilagay yung mga expenses mo. Sample natin. Unahin natin expenses, kunwari. Meron akong, gawa't isip tayo dito ng iba't ibang klaseng expense. For example, eto, general insurance. Meron akong biniling ano no, let's say general insurance for my asset. Nagbayad ako kunwari 20,000. Ano ang kabangga ko diyan? Eh di dapat magki-credit ako ng cash and cash equivalent for 20,000. Let's say ang ilagay natin dito na description ay ano, payment for prepaid insurance. Ayan. So, payment for prepaid insurance. Okay? Ano tong name? Dito mo makikita yung mga suppliers, yung mga customers mo. So, since wala po tayo ditong nakalagay na name, no? If you are to specify this to a particular supplier, pwede din naman. Pwede rin naman na hindi. Because in this case, no, ito po ay well, actually, it's up to you. Pero mas maganda na ina-account mo yan. No, sino-sino yung mga customers mo? Sino-sino yung mga suppliers mo? Eto, it's more of a supplier kasi nag-acquire ka ng meron kang katransact, no? Na ikaw yung bumili ng insurance. Okay? Kunwari, ito ay si Triple W Insurance Company. Okay? Di sige, ilagay natin dito, Triple W Insurance Company. Save mo yan. And then you have that. Okay? So, save and close natin yan. Let's see if this will be reflected, no, sa iyong expenses. Will this reflect in your expenses? Let's see. Meron? Wala, no? Sa suppliers mo ba? Meron ka? May lumabas ba dito? Hindi ko makita. Nasaan siya? Yun ba ay supplier? Yun ba ay customer? Tignan po natin dito. Nasa customer kaya si WW? Ba't ayaw na mag-load? Okay? Tignan po natin. O ayun, ano? O dito, mali ka. You are not, WWW is not a customer. It's more of a supplier. O, so anong nangyari dito? Napunta siya sa customer, no? So meron kang maling entry. So what do we do? Pwedeng i-remove po natin yan sa list natin. Okay? Or what? So pwede nating i-remove yan. Or doon sa ginawa mong journal, pwede nating tanggalin yung tagging. Okay? So babalikan po natin yung journal entry number 2 mo. Okay? And then we can remove this entry here. Okay? Pwede po natin itong tanggalin. Kasi ang nailagay ko dito ay customer instead na dapat siya ay ano po, siya ay supplier. Okay? So, ano ang mali natin? Dapat clinic natin itong supplier na yan. Okay. Or, sige, pwede kaya yon na ma-edit natin ito, si insurance company? We will see about this now. But, ano no, it's either you remove ito kasi mali siya. I-delete natin itong part na ito. Okay? Ayan. So, wala ka ng makikita dito. And then you can edit na lang later on separately. Alright, so yan lamang po muna ang ating discussion sa recording na ito para limited tayo doon sa pag-create ng journal entries. Okay? So, save and close natin ito. Let me know ha if you have any questions. So, you can chat in the comment section para kung sakali lang gusto ninyo ng interaction. So hanggang sa muli, dito muna po tayo. Maraming salamat. Bye-bye.